soft icing cake o fondant cake? Ano bang advantage at disadvantage? Tara pag-usapan natin yan. Pero bago yon, gawa muna tayo ng 2-tiered christening cake. Ito pala ay order ng isa sa mga sukikes ko. Ang saya talaga sa feeling no, na meron kang sukikes na nagtitiwala sa'yo. Dahil sa totoo lang, isa talaga sila sa mga reason para magpatuloy ka sa ginagawa mo. Kasi alam mo na meron na tao na gusto yung ginagawa mo. Kaya 'di ba nagkakaroon tayo ng lakas ng loob para magpatuloy dahil sa kanila. Alam niyo ba dati nung unang gawa ko pa ng mga customized cakes, grabe yung kaba ko nun at yung feeling na baka hindi nila magustuhan. Minsan nga kinakausap ko yung sarili ko kung kaya ko ba, kasi baka hindi ko ma-meet yung expectations nila. Noon nga at pati hanggang sa ngayon, kinakabahan pa rin ako every time na gumagawa ako ng customized cakes nila. Syempre, ayoko pa rin maging kampante na kahit marami na akong experience sa paggawa ng customized cakes, hindi ko na ibibigay yung 100% ko. Lagi ko pa rin iniisip yung improvement sa mga gawa ko para mabigay ko talaga yung best ko sa mga customers ko. Kasi kung excited sila, mas excited ako makita yung mga ngiti nila dahil masaya sila sa gawa ko. So now, balik nga pala tayo sa paggawa ng cake. Ito nga pala ay soft icing with fondant details. Question, ano nga ba ang advantage at disadvantage ng soft icing cake at fondant cake? Unahin nating pag-usapan yung advantage ng soft icing cake. Pero bago yon, flex ko lang pala itong fondant toppers na gagawin ko. Nasira na nga yung gloves ko dyan at hindi ko na pinalitan dahil last topper naman na yung ginagawa ko. Hindi ko na nga napakita yung ibang toppers dahil 5 hours ko rin ginawa. Kaya di nakakayaning i-film pa. So proceed tayo sa topic, anong advantage ng soft icing? Unang-una sa lahat, mas affordable siya compare sa fondant cake. And mas less yung time na gawin, kaya kaya siyang ihabol kahit sa mga rush order. Pero syempre, depende pa rin sa design. Madali siyang kulayan and pwede siyang gamitan ng cake para magkaroon ng texture o design yung body ng cake. Disadvantage naman, syempre nangunguna na dyan yung mabilis siyang malusaw o matunaw. Lalo na kung direct sunlight. May mga icing naman na hindi lusawin pero mabilis lumambot ng gusto. Though malambot na siya pero mas lumalambot pa siya kapag nainitan. At syempre pumapangalawa dyan dahil soft icing yung cake, super duper ingat talaga na hindi matamaan. Dahil once na matamaan o mapindot lang, sira na agad yung decoration ng cake. Napakahirap pang pakinisin ulit kung hindi mo makukuha sa diskarte. Uulitin mo yung pagpapakinis sa kabuuan ng cake. Then next ay limited lang yung mga toppers na pwede mong ilagay. More on non-edible toppers lang. Kapag edible toppers naman, bawal yung sobrang dami at sobrang bibigat. Minsan kinakaya pero kailangan na maraming suporta. Katulad ng mga dowels or sticks. So next topic, ano naman ang advantage ng fondant cake? Syempre nangunguna na dyan, kayang-kaya mong i-decorate yung mga edible characters na gusto mo. As long as kaya mong ihulma. Mas lamang yung percent na kaya siyang i-travel sa mga malalayong lugar. Kaya yung mga mabibigat na toppers, pwede siyang hawakan o mahawakan. Dahil nagiging firm yung texture ng fondant. Mas maganda siyang i-display or lagyan ng mga decorations. Hindi siya natutunaw lalo na kung outdoor. In short, you can form it according to your creativity. Pwede siya sa room temperature lang. Kahit matagal, hindi na kailangang ilagay pa sa ref. At syempre, photogenic and stable. So, punta na tayo sa disadvantage naman ng fondant cakes. Pinakauna sa lahat at hindi sa huli, time consuming. Dahil matagal talagang ihulma. Inaabot ng kung hindi oras ay araw. Depende kung gaano kadami o katrabaho yung fondant details o characters. Kakailanganin mo dyan ng super duper mahabang pasensya. Kaya na-miss ako sa mga nagpapa-order ng fondant cakes tapos ang di-detail. Hindi na siguro natutulog yung mga yun. Kasi matrabaho talaga ang mga fondants at makutingting. Sumunod naman sa disadvantage ay may kamahalan lang talaga. Kaya wag na magugulat kung fondant cake ang ipapagawa. Base sa nabanggit ko nung una, time consuming talaga. Maraming effort na kakailanganin at mahabang pasensya. Sumunod dyan ay takot nga lang ang mga fondant cake sa humid o moisture. Dahil dun sila natutunaw o nahuhulas at hindi sa araw. Kaya make sure na hindi maulan at hindi direct ilalagay sa ref. And lastly, may katamisan lang talaga. I hope na may natutunan kayo. Mag-comment lang kayo if may gusto pa kayong itapik ko. At susubukan natin yang pag-usapan. Syempre, wag kakalimutan mag-follow. Thank you so much for watching. Till our next vlog. Babush!